Welcome back to my channel. Ayan, mga kapanalig, nakita nyo naman sa thumbnail. We are with Ren. So, si Ren's lower batch ko sa PhilSCA. And then, he's currently working as ramp supervisor here. So, this is the second episode ng underrated aviation jobs. Ayan. So, please introduce yourself, Renz. Hi, I'm Renz. Currently working at SAT Singapore. I am loading supervisor here. So, naka-isang taon na ako. Hindi ko rin nakalain. Nice, nice. And you finish AMT, di ba? BS AMT. Yes, I finish AMT. Sa PhilSCA, Villamor, yes. So, shout out sa mga tropa namin ng mga taga PhilSCA, Villamor, kila Alwin, ayan. So, shout out sa iyo, peace. Yeah, Captain Alwin Escobar of Cebu Pacific, yan. And then, you started your journey sa Pinas, di ba? Ano yung tawag sa trabaho mo sa Pinas? Ramp agent or ramp supervisor. Depende sa company. May, kunyari, yung 1AV, tawag sa kanila RS, ramp supervisor. Sa amin naman, ramp agent. So, same lang din naman yung tawag. Ay, same lang yung ginagawa. Pero, magkaiba yung tawag. Job title. So, yun nga, anong ginagawa ng ramp agent or ng ramp supervisor? Sa Pinas, supervisory siya. So, kami nagsusupervise sa pinapaload. Shoutout nga pala sa tropang station loaders dyan sa Pinas. Napakagaling nyo. Shoutout. Yun, nagsusupervise kami sa niloload nila. Guided kami ng isang load instruction report nagawa ng isang load controller. So, pag binigay sa amin yun, kami mag-execute ng pagkakasunod-sunod ng cargos and baggage. You mean load is yung cargo items tsaka yung bagahe? Payload. Bali, cargo tsaka bagahe. So, may pagkakasunod-sunod yun kasi weight and balance yun ng aeroplano during flight. Ito ba yung nakikita natin na na parang nasa isang hexagon or something na box na inilalagay? Yes. So, yun nga yun. Yung containers and pallet dolly. Ganun. Yeah, yung mga pallet. Tapos, yung mga bagahe, yun rin, di ba? Kasi pag nakasakay ka na sa aeroplano, makikita mo yung mga load crew natin, sila yung naglalagay. Actually, yun nga yun, yung pagka naglo-load. Pero mas kita nyo siya kapag yung nasa maliliit lang kayo na aeroplano, yung narrow body, pagka kinakarga yung mga bagahe nyo through conveyor belt, yung mga station loaders yung nagpapaload, kami nag-guide sa kanila kung ilan, gaano kadami yung ilalagay sa isang cargo hold at saka yung pagkakasunod-sunod. Kasi bawat nilalagay mo doon, may corresponding weight yon at nakaka-apekto yun sa performance ng aeroplano. Oh, okay. Yeah, sa weight and balance. So, AMT ka, di ba? So, from AMT, paano ka napunta sa pagiging ramp supervisor or ramp agent? Paano ka nag-apply? Any tips or any brief history kung paano actually, nabalitaan ko lang sa tropa na nag-apply daw siya sa PAGS as ramp agent. So, ako naman, wala ring idea about doon. Kasi, ngayon, wala din naman nakita. Then, nag-try ako kasi, syempre, gusto mo rin magka-work within a few months. Siguro, gusto mo rin na stability, ganun. Then, nag-try ako, nag-apply. Sa mabuting balad naman, nakapasa sa mga trainings and exams nila. Then, yun nga, pagdating ko, so, nandun kami sa operations, sa field. Then, upon arrival and departure ng aeroplano, so, kami yung pag-arrive ng aeroplano, kami nag-unload ng mga shipping from outstation. So, kanyari, galing sila ng Singapore, then Manila. Sa Manila station, kami nag-unload ng mga shipment and baggage papunta doon sa parang cargo center, freight center and doon sa mga conveyor belt sa terminal.
para sa bagahe. Yeah. Then, yung departure side naman, so, turn around yun eh. So, arrival, departure ka. Isang oras yung ground time. Kailangan mo ma-work within the ground time na given sa'yo, mag-unload and mag-load ng shipments. Ng cargo and ng mga bagahe. Okay, I think that's very stressful, no? Kasi actually, nakaka-stress talaga. Diba? Kasi sa isang flight, so, may cargo and baggage ka na naka-standby para i-load mo. Then, paplanuin mo kung yung diskarte ba? Correct. Kung paano mo papaikutin yung tao mo, paano mo mapabilis yung operations. Yeah. Paano mo execute ng within the ground time. Kasi time pressure no? Time pressure. Kailangan bago lumipad yung eroplano, okay na lahat. Cannot cause any delay because as we all know, may consequences pag nadidelay ang isang aircraft. Actually, suki ako na delay dito eh. Mahirap talaga kasi dito kasi nasanay kasi kami nasanay ako na supervisory yung position ko. Okay. So, then pagdating dito, parang kailangan mo rin gumawa, kailangan mo rin magbuhat, magbuhat, magtulak. Yeah. Kailangan kasi wala, yun lang yung given sa'yo na tao. Yeah. So, ayun nga. So, gaano ka katagal sa Pinas? I mean, yung trabaho mo sa Pinas, gaano siya katagal? And then, kasi kaka 1 year mo pa lang, di ba? Happy anniversary sa Singapore. So, nakailan taon ka sa Pinas? And why did you decide na lumipad ng Singapore? And dito naman, maging ramp supervisor. Anong tawag sa inyo dito ngayon sa Singapore? Ramp officer ang tawag. Ramp officer naman. Yeah. So, ayun, from RARS to RO. Ayan. So, RLO. Ramp loading officer. RLO. So, yun. So, from yun nga, bakit ka nag-decide na pumunta ng Singapore? And then, ano yung pinagkaiba? Ano yung pinagkaiba from yung trabaho mo sa Pinas and sa trabaho mo ngayon dito? To be honest talaga, gusto ko lang makapera. Gusto ko lang makaipon. Totoo lang. Actually, masaya ako dun sa work ko sa Pinas. Kasi, syempre, alam mo yung petics. Andun talaga. Andun kasi yung tao. May downtime. Actually, make-up pa nga yung mga flight namin. Pagkatapos ng isang flight, siguro mga 3 hours bago yung sumunod. Then, maximum mo 3 flights lang eh. Dito grabe. Hindi ko in-expect eh. Maybe so lang tayo makapera. Well, I think you got the money naman here. We all know na maganda yung pasahod dito. Pero it comes with a price rin talaga na kailangan mo rin talagang magtrabaho, magbanat. Sobrang kasi I think ang pinagkaiba rin kasi is Manila even if naiya sa our main airport. Hub kasi yung sineservice. Tapos, dito kasi sa one Singapore, of the busiest airport talaga tong Singapore, diba? Tong Changi. So, tsaka ang laki niya eh. Kaya siguro talaga yung flights, bugbugan rin, diba? Pero, ayun nga. So, ano naman yung masasabi mo na happiest moment mo with your work? Happiest ko siguro yung makatrabaho yung mga crush ko. Harot! Shout out nga pala sa Single ka ba? Oo. Ano ba? Single ka ba? Single syempre. Single ka na? Parang last year may jowa ka pa. You broke up. 2020 nag-break up. Oh! Dati. Akala ko last year, talaga dito nagchismisan sa vlog, di ba? Because si Renz kasi last year, we met like, ilang times, madami rin no, nandito si Alwin, sa Ondo and all. So, nakakapag-chismisan kami, ayan. So, ayan, going back to the topic, ayun daw, hello daw sa mga PSA na nakakatrabaho ni Renz, ayan. Ayun lang. Pero, actually, yung masaya akong moment, siguro, kasi, walang pressure sa akin nun eh.
Walang pressure na, kunyari bata ka pa, enjoy mo lang talaga eh. Masyado ako nag-enjoy sa gano'n na sumasahod ka nga maliit pero Masaya ka. mas masaya ako. Oo. Sumasahod ka maliit pero yung katawan mo hindi ganun pagod. Hindi pagod. Kasi dito, I think yun yung tanong ko next. Ano yung pinakamahirap naman sa trabaho mo? Para sasabihin mo na may pera pero pagod naman yung katawan. May pera ka. Makakaipon ka talaga dito. Kaya ka mag-decide na mag-abura. Pero, nga, it comes with the price. Yeah. Pero yun, paano ka naman kasi sinabi mo kanina, nag-apply ka sa Pinas as RA, ilang years ka nag-stay doon? Actually, nag-start ako sa PAGS ng 2018. Then, 2019 na promote ako as load control coordinator or tawag sa PAGS mismo ay hindi, yun na talaga yun. Basta, load control coordinator. So, gano'ng katagal sa PAGS? In total? Total 3 years eh. Kasi na-retrench ako ng pandemic. Pandemic. Tapos 2020 to 2021. Then 2021 to 2020. So, 3 years. Within total of 3 years, tapos nag-apply ka naman. As ramp officer. Saan ka nag-apply naman? Bale, naibulong Naibulong talaga. Yun ang pinakamagandang word. That's why, as I always say rin sa mga tao, na connections are very important kung paano ka makisama sa mga tao. So, it will help you talaga within this industry. Kasi maliit lang yung industry natin yung aviation Actually, industry. masaya naman na makalis ka rin sa Pinas. Yung experience, may iba atmosphere. Pero yun nga, hindi talaga everyday na happy. Hindi talaga lungkot minsan. Talagang homesick. Nandun yung homesick, andun yung pagod ka na, gusto mong syempre, may pamilya ka sa Pinas eh. Alam mong may comfort. May comfort doon. Pero dito, anong comfort mo? Kanya-kanya nga luto eh. And dito kasi hindi nga kagaya sa Pinas na parang if you're not feeling well or tinatamad ka lang, pwede kang hindi pumasok for like 2 days, 3 days. Dito kasi sobrang higpit. Like, a day pa lang kailangan may medical certificate ka na. Kung wala ay nako. Pero mas maluwag. Mas maluwag yung mga doktor dito. Dito medyo lenient sila. Naiintindihan nila tayo. Nakakaintindi sila. Kung ano yung work mo, then sabihin mo yung scenario, symptoms mo. Then alam na nila na mabigat yung trabaho nito. Correct. Yeah. Because sometimes ganun talaga. And yun nga, it comes with a price kasi dito sa Singapore or even other countries. Kasi yun nga, wala kang comfort of your home eh. Parang mahu-homesick ka lalo. Makakadagdag siya sa pagod, sa fatigue mo. So, pag alam mo yung pagod ka na nga sa trabaho, kunyari, sa bahay, sa Pinas, nakadorm ka 1 week. 1 week, makikita mo yung family mo, masaya ka naman eh. Dito, ilang months yung titisin mo, diba? And then, from that point ng pagiging RA, RO, so ano yung next step or is there any other plans na meron kang gustong tahakin or any tips na gusto mong ibigay sa mga kapanalig natin na gusto ring mag-RA? Saan sila pwede mag-apply? Saan sila pwedeng, ano yung mga qualifications or quality na dapat meron sila? Maganda talaga mag-start na with experience talaga sa Pinas. Then, doon titignan kung actually... Kailangan ba magaling sa math? Hindi naman. Kailangan mo lang, magaling ka sumunod doon sa load sheet. Hindi. Load instruction. Load instruction reports. Yun yung tawag dito, load plan. Same din naman. Ang gumagawa kasi nung load plan at saka ng load sheet ay load control. So, hindi tayo nakarating doon sa career na yun kasi umalis agad tayo. If ever na hindi ako umalis, nandun ka na. Nandun ako. Pero, alam mo yun, nagstay ako sa ganong comfort. Alam mo yun, hindi ako umalis sa comfort zone ko. Yeah. Then, hindi ko alam kung ano magiging future ko. Siguro siguro kung pinakawalan ko to, hindi nga ako pagod. Comfort
comfortable ako, pero hindi mo masabi sa future kung ano yung meron Yung sila. may what if ka, tsaka what is. Ano yung meron? Another question is, may mga nakakasama ka ba dong AVT, Aero, sa kind of work? Actually, meron mga licensed engineer, licensed aero engineer sila. Mga AVT, kasi parang wala, AMT, Aero, ay meron, may AVT. Pero actually, hindi na sila dumaan sa sa ganun eh. Kasi parang direkta sila ramp agent, ramp supervisor. Then doon na nagpataas nung rank. Doon na sila nagpa-promote. Oo. Kasi parang I'm wondering kung ano ba siya, lenient ba siya sa AMT or open naman siya sa aviation courses? Open siya sa aviation courses actually. So qualifications, kailangan ba may driver's license? Sabi mo hindi naman kailangan magaling sa math. So driver's license hindi naman. May nakita ko isang company nag-hire sila kailangan driver's license. With driver's license. Pero yung sa PAGS wala naman. Ito matinding tanong. Magkano yung sahod mo sa Pinas tsaka sa sahod mo dito sa Singapore? You can answer this, or if you don't want, we can waive the question. Yung sahod sa Pinas, alam nyo na yun. Okay. Talagang pang single lang. Oo. Hindi lang pang single eh. Sa panahon ngayon, siguro pang araw-araw mo lang talaga. Pang araw-araw. That's good. That's the reality. Hindi ka na makaka-enjoy halos. Kasi nga, yun nga. So, wala namang wala namang ba't nangingiti ka? Alam niyo, doon tayo sumaya, syempre, sa Saudi. So, magkano ang range lang. Si Abram kasi nagbigay lang siya ng range. Si Abram is yung first episode natin. Sa totoo lang, siguro inaabangan ko sa araw-araw. Sahod. Alam mo yun ang motivation. Yung motivation mo yung sahod. Kasi, pagod ka na eh. Isipin mo ang pagod mo, may kapalit siya na pera. Sahod, correct. Sahod. Yun na lang yung isipin nyo. So, magkano? Tinatanong nila magkano. Pero kasi lagi nila tinatanong sa akin magkano. So, natatawa ako. Hindi ko kasi masasagot. Lukuan yun eh. So, basta sabi nila, paldo talaga. Paldo. Okay. So, sobrang laki. Actually, binulong niya na rin sa akin kanina. Medyo malaki yung sahod. Charot. So, ayun lang. Anyone you want to shout out sa mga nanonood, mga kapanalig natin, family back in the Philippines? Shout out pala sa family ko sa Philippines and sa best friend ko kay Alvin. Alam ko nanonood ka. Of course, Captain Alvin. So, ayun lang mga kapanalig. Thank you, Ren, sa pagpunta sa bahay. Hindi ako makakita sa sahod. Binulong niya na, kung gusto niyo malaman. Yun lang talaga abangan mo eh. Siguro kung sobrang mahal mo trabaho mo, pwede pa rin. Pero siguro naman, mapapaisip ka rin. Mas madadrive ka sa sahod. Kasi yung pagod, ayaw ko sa pagod eh. So, ako for me maayaw ko sa pagod. Kahit ano pa sabihin mo. Kasi siguro nga, hinahanap ko yung ganang trabaho sa Pinas. Na hindi naman ganito dito. Pero, yun nga lang, yung comfort na pag-uwi ko, alam mo na. Alam mo nang... Alam ko nang... Komportable yung buhay. Correct. Ganun lang naman yung labanan. Siguro, kung makahanap ako ng perfect world na may work-life balance. Siguro talagang mas okay. Mas okay, yeah. Correct. Pero yung kasi dito din, yung work culture, iba. And very diverse rin kasi yung mga kasama natin sa trabaho. Yun nga rin. Isa pa rin challenge yun. Pero hindi ko naman sinasabing lahat, pero challenge talaga yun na as in na paano ka mapag-usap, paano mo pakisamahan yung bawat isa. So, Ang daming factors. Ayun.
Pero yun nga, mga kapanalig, kung gusto nyo malaman yung sahod ni Renz, DM nyo ako. Kasi binulong niya sa akin kanina. Yung mga RA dyan, tsaka mga RS, na gusto pumunta na Singapore, DM nyo ako. Alam ko yung sagot. Charot. So, ayan, you can find me at HappyFeelPH on Instagram and on TikTok and on Twitter. And then Facebook, HappyFeel. And then YouTube, HappyFeel. Ayan. Thank you, Renz. Sabi talaga nila yung paldo daw talaga. Ayaw nyo talaga tumigil. Thank you, Renz. And Ayun, sana, hindi ko alam kung may inspire kayo. Mapabattery. Baka na-inspire rin naman sila. And ayan, Alvin, we miss you. Hopefully, next dalaw mo dito sa Singapore ay kasama ka ulit namin sa vlog. So, ayun. Maraming salamat mga panaligan, Renz. Thank you. Bye!